Sa bawat sulok ng Pilipinas, may mga kwento ng kababalaghan na hindi basta-basta isinasalaysay. May mga lihim na pilit itinatago ng gabi. At may mga alaala ng takot na bumabalik tuwing katahimikan ang nangingibabaw. Ang Ilocos, na kilala sa kasaysayan at kagandahan ng kultura, ay may tinatagong mga anino at mga pangyayaring hindi maipaliwanag. Sa mga baryo at lumang bayan, sa simbahan at sementeryo, sa mga lansangan at palayan, may mga taong nakaranas ng kakaiba at nakakatindig balahibong karanasan at ngayon ay handa na nilang ibahagi ang kanilang mga kwento. Sa oras na ito, ihanda mo ang iyong sarili dahil hindi ito katang-isip, hindi ito pelikula, kundi mga totoong karanasan na nagmula mismo sa mga taong nakasalamuha ng dilim. Sa bawat pagbigkas ng mga salitang ito, baka maramdaman mo rin ang malamig na simoy ng hangin sa batok o ang bigat ng mga matang tila nakamasid sa iyo kahit nag-iisa ka lang. Bago natin simulan ang mga kwento, mga gwapo at magaganda na nanonood at nakikinig ngayon, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa ating channel dahil marami pang totoong kwento ng takot ang naghihintay at masarap masaksihan ng sabay sa bawat bagong episode. Maraming salamat, magsimula na tayo. Sa aming bayan, may isang lumang simbahan na matagal nang iniwan. Nakatayo pa rin ito sa gitna ng mga damuhan at mga pader na halos gumuho na sa kalumaan. Bata pa lamang ako, naririnig ko na ang mga kwento tungkol sa lugar na iyon na may mga kaluluwang hindi matahimik at mga pangyayaring hindi kayang ipaliwanag. Pero gaya ng karamihan, hindi ko iyon gaanong pinapansin noon hanggang sa isang gabing napilitan akong dumaan sa mismong gilid ng simbahan. Hindi ko iyon planado. Nagkataon na may lakad ako sa pinsan kong nakatira sa kabilang baryo at ang pinakamabilis na ruta ay yung daang malapit sa simbahan. Madilim ang paligid at ang ilaw lang na gumagabay sa akin ay ang mahina kong flashlight. Habang palapit ako, napansin ko agad na parang mas mabigat ang hangin sa bahaging iyon. Para bang may nakadagan sa dibdib ko at humihigop ng lakas. Paglapit ko sa bakuran, biglang nagkaluskos sa damuhan. Ang akala ko'y pusa o aso pero nang ilawan ko wala akong nakita. Nagtuloy lang ako sa paglalakad, pilit na hindi iniisip ang kaba. Ngunit pagdaan ko mismo sa tapat ng lumang pinto ng simbahan, nakarinig ako ng boses. Mahina, parang pabulong, ngunit malinaw na malinaw sa tenga ko. Hindi ko mawari kung anong wika ang sinabi, pero malinaw ang tono, galit at puno ng hinanakit. Napahinto ako at sa ilang segundo nanigas ang mga tuhod ko. Gusto kong tumakbo pero para bang may kung anong humahatak sa akin na tumingin sa mismong pinto. At nang ilawan ko yon, nakita ko ang isang figura, kulay abo ang balat, payat at parang sunog ang mukha. Nakaluhod siya na para bang nagdarasal, ngunit pagtingin niya sa akin, wala siyang mata kundi malalalim na butas na parang kailaliman ng kadiliman. Napaatras ako, halos mabitawan ng flashlight at doon ko naramdaman na may malamig na hangin na dumampi sa batok ko. Para bang may humihinga sa mismong likod ko. Dali-dali akong tumakbo, hindi ko na inisip kung anong madadaanan ko. Pero habang tumatakbo ako, ramdam ko ang mga yabag na sumusunod, mabibigat at mabilis, na para bang mas malapit ng mas malapit. Hindi ako lumingon. Alam kong kapag tumigil ako, may mas masahol na mangyayari. Pagkarating ko sa mismong kalsada kung saan may ilaw ng poste, bigla na lang nawala ang lahat. Wala na ang yabag, wala na rin ang mabigat na hangin. Pero ang kaba sa dibdib ko, hindi agad nawala. Pag-uwi ko, isinara ko agad ang lahat ng bintana at pinto at buong magdamag hindi ako nakatulog. Sa halip nakaupo lang ako sa gilid ng kama, iniisip kung totoo ba ang nakita ko o guni-guni lang. Pero kinabukasan, may isang matandang kapitbahay na lumapit sa akin. Ang sabi niya, nakita raw niya akong dumaan sa simbahan kagabi at nagtataka siya kung bakit may isa pang figura na nakatayo sa mismong pinto, nakatitig sa akin habang naglalakad. Mula noon, hindi na ako dumaan doon kahit kailan. Ang simbahan ay nanatiling nakatayo, tahimik sa araw ngunit puno ng anino sa dilim. At sa tuwing nadadaan ako sa malayo, nararamdaman ko pa rin na may mga matang nakamasid, naghihintay ng pagkakataon na may muling dadaang katulad ko. Hindi lahat ng daan ay ligtas kahit kilala na ito ng mga tao sa araw-araw. Sa bayan namin sa Bacara,
May isang kalsada na tahimik kapag umaga, ngunit nagbabago ang anyo kapag lumulubog na ang araw. Ang daang iyon ay matagal nang tinatahak ng mga magsasaka, estudyante at mga manggagawa, ngunit may mga kwento ng kababalaghan na nag-iiwan ng bakas ng takot sa sinumang naglalakas loob na dumaan kapag gabi. Isa ako sa mga nakaranas ng kakaibang pangyayaring iyon. Nagsimula ang lahat ng isang gabi, matapos akong galing sa kaibigan kong nagdiriwang ng kaarawan. Hindi naman ganoon kalayo ang uuwian ko, ngunit dahil nagtagal kami, wala na akong ibang madaanan kundi ang kalsadang iyon. Walang sasakyan, walang tao, at ang tanging gabay ko lang ay liwanag ng buwan at ilaw ng cellphone na halos maubusan na ng baterya. Habang naglalakad, napansin kong parang hindi ako nag-iisa. May tunog ng mga yabag na sumasabay sa bawat hakbang ko. Unay inisip ko na baka alon lang ng hangin sa mga tuyong damo. Ngunit nang huminto ako, huminto rin ang yabag. Nang magpatuloy ako, naroon na naman, mabigat, malinaw, at tila galing sa mismong likuran ko. Lumingon ako ngunit wala akong nakita. Ramdam ko ang pawis na bumababa sa sentido ko kahit malamig ang paligid. Naglakad ako ng mas mabilis. Halos takbuhin ko na ang daan, ngunit ang mga yabag ay dumoble. Hindi na lang ito parang iisang nilalang, kundi tila maraming paa na sumusunod. Sa sobrang kaba ko, napahinto ako at tinutok ang cellphone sa paligid. Sa gilid ng kalsada, sa gitna ng damuhan, may mga aninong nakatayo. Mahahaba at nakalawit ang mga braso, hindi gumagalaw, pero nakatitig sa akin. Hindi ko maaninag ang kanilang mukha, ngunit ang presensya nila ay mabigat, parang hinihigop ang lakas ko. Pinilit kong maglakad at nang akala ko ay nakalayo na ako, bigla kong naramdaman ang malamig na kamay na humawak sa balikat ko. Napabalikwas, ako tinutok ang ilaw at wala akong nakita. Pero ang cellphone ko ay biglang namatay, kahit may natitirang baterya pa kanina. Sa dilim, narinig kong sabay-sabay na yabag ang pumapalibot sa akin, paikot, papalapit ng papalapit. Naisip kong huwag nang lumingon. Dumiretso ako, halos tumatakbo na, hanggang sa may nakita akong liwanag mula sa isang bahay sa dulo ng kalsada. Dali-dali akong pumasok doon, at doon ko lang napagtanto na bahay iyon ng kamag-anak ng kaibigan ko. Pinatuloy nila ako, at nang marinig nila ang kwento ko, biglang natahimik ang lahat. Ang sabi ng matanda sa bahay, hindi na ako ang una. Noon pa man daw may mga kaluluwang gumagala sa daan na iyon, mga kaluluwang namatay sa isang lumang insidente kung saan maraming tao ang hindi na nakauwi ng buhay matapos ang isang sakuna. Lumipas ang mga taon, ngunit hanggang ngayon, tuwing nadaan ako sa lugar na iyon kahit sakay ng motor, hindi ko maiwasang mapakiramdamang muli ang mga yabag na bumabalik. At sa bawat pagkakataon, tila mas dumarami sila, mas nagiging malinaw at mas nagiging mabigat ang kanilang presensya. Hindi ko alam kung hanggang kailan iyon magpapatuloy, ngunit sigurado ako, hindi ako ang huling makakarinig ng mga hakbang sa daan ng Bakara. Hindi mo kailanman malilimutan ang isang lugar kung saan pakiramdam mo. Bawat sulok ay may bulong na hindi mo marinig sa ordinaryong pandinig. Sa nayon namin sa Vigan, may isang lumang daan na halos hindi na tinatahak ng mga tao. Matagal nang iniwan at halos napalilibutan ng mga punong matanda at damuhang natutuyo sa init at ulan. Ngunit ako, sa aking kabataan, palaging nadadala ng kuryosidad at hindi maipaliwanag na lakas ng loob na doon dumaan, kahit alam kong may mga kwento ang matatanda tungkol sa mga kaluluwang gumagala at hindi mapakali sa lugar. Sabi nila, may mga oras na maririnig mo ang mga bulong ng mga lumang kaluluwa, mga tinig ng taong wala na sa mundong ibabaw. At kung minsan, makikita mo pa ang aninong dumadaan sa tabi mo, ngunit kapag lumingon ka, wala na roon. Isang hapon, matapos ang pagbisita sa kamag-anak na nakatira sa gilid ng nayon, napilitan akong tahakin ang daang iyon pabalik sa aking bahay. Bagamat maliwanag pa ang paligid at may bahagyang liwanag ng huling sinag ng araw, naramdaman ko agad ang kakaibang lamig sa hangin. Parang may presensya na nakatago sa mga lumang pader at sa mga puno sa gilid nagmamasid, nag-aabang sa bawat hakbang ko. Ang bawat tunog ng paa ko sa tuyong lupa ay parang umaalingaw-ngaw sa paligid. Ngunit may kasabay itong kakaibang bulong, pabulong at mahina, halos hindi marinig, ngunit malinaw sa puso ko. Paulit-ulit na nag-uulit ng isang pangalan at hindi ko
maintindihan kung sino o ano ang tinutukoy nito. Habang naglalakad, napahinto ako at tinutok ang tingin sa paligid at sa gilid ng daan sa lilim ng mga puno, nakita ko ang isang anino. Hindi ito tulad ng tao, walang hubog na mukha. At ang kilos nito ay parang sinusubukan akong sundan sa bawat galaw ko. Ang katawan ko ay naniga sa takot, parang nakabaon sa lupa ang mga paa ko at pilit akong hinila ng isang hindi maipaliwanag na puwersa. Ngunit sa kabila ng kaba, napilitan akong lumapit, tinutulak ng kuryosidad ang aking puso na pilit ng nagtataka at nangangamba. Sa bawat hakbang ko papalapit, ang bulong ay nagiging malinaw. Unti-unti kong naiintindihan ang wika at bawat salita ay puno ng galit, pangungulila at napakalakas na panginginig ng damdamin. Halos humihingi ng tulong, ngunit kasabay nito, nag-iiwan ng matinding pangamba sa aking dibdib. Nararamdaman ko na parabang hinihigop nila ang lakas ko sa bawat paghinga ko. Nang biglang may malamig na kamay na humawak sa balikat ko, napalingon ako, ngunit wala roon. Ang bulong ay mas malakas na ngayon. Tila nagmumula sa loob mismo ng ulo ko, at sa tuwing susubukan kong tumakbo, parang may pader na humaharang sa daan, na pilit akong hinahadlang ng presensya ng mga anino. Sa sobrang takot, halos mawalan ako ng malay sa sarili, ngunit sa wakas may liwanag mula sa isang bahay sa dulo ng daan. Dali-dali akong pumasok, pinatuloy ng mga kamag-anak. At nang marinig nila ang aking kwento, biglang natahimik ang lahat. Ang sabi ng matanda sa bahay, hindi na ako ang una. Noon pa man daw, may mga kaluluwang gumagala sa daang iyon, mga taong namatay sa lumang insidente. At sinasabi nila, sino mang naglalakas loob na dumaan, makakaranas ng kakaibang presensya na hindi mo matitinag at hindi mo malilimutan. Habang lumilipas ang mga araw, hindi ko pa rin maalis sa isipan ang mukha ng anino at ang pabulong na boses. Tuwing tahimik ang paligid, naririnig ko pa rin ang mga bulong. Tila ba nakatago sa bawat sulok ng nayon, sumusubok na makuha ang sinumang malapit sa daan. Kahit nakauwi na ako sa sarili kong bahay, damang-dama ko ang malamig na simoy ng hangin. Para bang sinusundan pa rin ako at tuwing lumalakad ako sa kalsada, kahit sa maliwanag, may pakiramdam akong nakamasid, naghihintay at nananatiling buhay ang kwento sa bawat hakbang ng sinumang magtatangkang dumaan sa daan ng vegan. Hindi mo inaasahan na sa simpleng pag-uwi sa bahay, isang karanasan ang babago sa pananaw mo sa dilim at katahimikan. Sa Lauag, may bahagi ng baryo namin na bukod sa tahimik, bihira ring daanan sa gabi. Ngunit sa isang partikular na gabi ng amihan, napilitan akong dumaan sa daang iyon dahil wala nang ibang ruta pa uwi. Ang simoy ng hangin ay malamig, matalim at tila may dalang mensahe, parang nagbabantay sa bawat kilos ko. Habang naglalakad, napansin ko agad ang kakaibang liwanag na sumasayaw sa mga lumang punong mangga sa gilid ng daan. Hindi ito mula sa buwan o anumang artipisyal na ilaw, kundi parang nagmumula sa mismong paligid. Ang bawat hakbang ko ay nagmumukhang malakas sa katahimikan, ngunit sa likod ko, naramdaman ko ang mabagal ngunit tiyak na pagsunod ng isang presensya. Paglapit ko sa isang lumang bahay na halos gumuho na sa katandaan, may nakita akong anino na tila nakatayo sa tapat ng bintana. Hindi ito gumalaw, ngunit ramdam ko ang tingin nito nakasubsob sa akin at may bigat sa paligid na pilit na nagpaparamdam na huwag na akong magpatuloy. Subalit, pinilit kong lumapit sapagkat may kakaibang panggigising sa loob ng puso ko, isang halo ng kaba at kuryosidad. Sa bawat paglapit ko, napansin ko ang mga maliliit na detalye, parang may nakaluhod sa gilid, payat at mahaba ang mga braso, parang nakatirik sa hangin. Ang mukha nito hindi malinaw, ngunit ramdam ko ang galit at kalungkutan na nagmumula sa bawat hibla ng nilalang na iyon. Napag-isip-isip ko na baka ito ay isang kaluluwang hindi matahimik, nawawala sa katahimikan ng mundo at naghahanap ng sinumang makakasabay sa kanyang paglalakbay. Nang sumubok akong bumalik sa kalsada, parang may pader na bumabalakid sa akin at sa bawat kilos ko, ang lamig ay dumadampi sa balat ko. Hindi lamang mula sa hangin, kundi mula sa presensyang sumusunod. Tumakbo ako papalayo sa bahay at sa wakas, may narating akong liwanag mula sa poste sa kalsada. Ngunit habang lumalapit ako, naramdaman ko ang isang malamig na kamay sa balikat ko.
Napalingon ako, wala roon. Ngunit ang pakiramdam ay nanatili, parang nakatigil sa paligid ko ang oras at bawat paghinga ko ay sinusukat ng isang nilalang na hindi ko makita. Pagbalik ko sa mas mataong bahagi ng bayan, hindi agad nawala ang kaba. Ang lamig at bulong sa isip ko ay patuloy na bumabalik sa bawat paglakad ko sa gabi. At tuwing umiikot ang simoy ng amihan, hindi ko maiwasang maramdaman na may nagmamasid sa akin mula sa dilim. Ang mga mata na iyon ay hindi lamang anino, kundi alala ng presensya na patuloy na umiikot sa paligid ng aming baryo. Tuwing lumalakad ako sa gabi, lalo na sa simoy ng amihan, nararamdaman ko pa rin ang presensyang iyon. Hindi ko ito makita, ngunit ramdam ko ang bawat kilos, bawat paghinga, bawat hakbang na sinusundan ng dilim. Hindi ko alam kung kailan matatapos, ngunit alam ko ang gabi ng amihan sa Laoag ay hindi na magiging ordinaryo sa akin. Sa gitna ng aming baryo, may isang lumang bahay na matagal nang iniwan. Halos nalilimot na ng karamihan at tanging mga matatanda lamang ang nakakaalala ng pangalan at nakaraan nito. Bata pa lamang ako, palagi akong pinapayuhan ng aking pamilya na huwag itong lapitan, ngunit sa murang isipan ko, hindi ko maipaliwanag ang lakas ng kuryosidad na nagtutulak sa akin na makita ito. May mga bagay sa mundo na kahit alam mong delikado, hindi mo mapigilan ang pakiramdam na tinatawag ka nila. At ganoon ang nangyari sa akin. Isang hapon, habang naglalaro sa bakuran ng kapitbahay, napansin ko ang kakaibang liwanag na nagmumula sa bintana ng lumang bahay. Hindi ito mula sa araw o anumang artipisyal na ilaw. Parang may sinusubukang ipakita o tawagin ako, at kahit na may kaba sa puso ko, napilitan akong lumapit. Sa bawat hakbang, naramdaman ko ang pagbabago ng hangin. Ang paligid ay malamig, mabigat, at tila may humihinga sa bawat sulok kahit walang tao. Ang bawat patak ng paa ko sa tuyong lupa ay may kasabay na kakaibang eko na para bang sinusubaybayan ako ng isang nilalang sa dilim. Paglapit ko sa pintuan, napansin kong may maliliit na galaw sa loob, parang anino, ngunit walang malinaw na "Fanyo." Ramdam ko ang bigat sa paligid, parang bawat sulok ay nagtatago ng lihim at naghihintay ng isang kalaban. Ang puso ko ay mabilis kumatok, bawat paghinga ko ay parang sinusubaybayan at kahit gusto kong umatras, may puwersa sa loob ko na nag-uudyok na pasukin ito. Nang buksan ko ang pinto, isang malamig na simoy ang sumalubong sa akin. Hindi mula sa hangin kundi mula sa presensya na nagmumula sa loob ng bahay, at iyon ang unang pagkakataon na naramdaman ko ang tunay na takot na hindi mo malilimutan. Habang papasok ako, narinig ko ang isang mahinang iyak, parang mula sa bata ngunit may kakaibang tono puno ng kalungkutan at galit. Sa bawat hakbang ko papalapit sa pinagmulan ng iyak, ramdam ko ang bigat sa dibdib ko. Bawat paghinga ko ay pilit sinusukat ng presensya sa loob. May mga lumang muebles na parang gumagalaw sa gilid ng mata ko. Bawat anino ay nakatitig at bumabalik sa bawat kilos ko. Ang mga dingding ay may marka, hindi lamang sa pintura kundi parang may mga pilas na sinasadyang itinatago, puno ng alaala ng nakaraan. Sa silid na pinagmumulan ng iyak, nakita ko ang isang figura na nakaluhod sa sahig. Payat, mahaba ang mga braso, at ang mukha ay halos hindi mabasa. Ngunit ramdam ko ang galit at kalungkutan na nagmumula sa loob nito. Ang bawat hibla ng nilalang ay parang humihikbi at nagbabanta sa puso ko na lisanin ito. Ang iyak ay tumitindi, bumabalot sa paligid, at para bang sinusubukan akong pasanin ang bawat sakit at lungkot na naroroon na hindi ko kayang ilayo sa aking sarili. Hindi ko alam kung paano, ngunit nakalabas ako sa bahay. Ang dibdib ko ay punong-puno ng kaba at takot. Tumakbo ako pa uwi. At habang naglalakad sa kalsada, ramdam ko ang malamig na hangin sa balikat ko. Parang may sumusunod pa rin. Sinusubukang siguraduhin na hindi ko malilimutan ang nangyari. Tuwing gabi, kahit nakasara ang bintana at pinto, naririnig ko pa rin ang mahinang iyak sa dilim at sa bawat pagdampi ng hangin. Ramdam ko ang mga mata ng nilalang na nakatingin at naghihintay sa susunod na makakalapit. Hindi ko na muling nilapitan ang lumang bahay, ngunit sa tuwing tahimik ang paligid, pakiramdam ko, bumabalik ang bawat hakbang, bawat iyak, bawat galaw ng anino sa paligid ko, na paulit-ulit na nagpapaalala na may mga lugar na hindi dapat pasukin
kahit gaano pa katapang ang loob mo. Ang karanasan kong iyon ay hindi naglalaho sa alaala. At sa bawat gabi, ang lumang bahay ay nananatiling buhay sa mga bulong at iyak na kumikilos sa hangin. Sa gilid ng aming bayan sa Bantay, may isang matandang punong sampalok na nakatayo sa isang liblib na bahagi ng bukirin. Hindi ito ordinaryong puno sa mata ng mga matatanda, sapagkat matagal nang ikinukwento nila na may kakaibang presensya sa ilalim nito. Bata pa lamang ako. Madalas kong marinig ang mga kwento ng matatanda tungkol sa mga kaluluwang nagtatago sa ilalim ng punong iyon, nagmamasid sa sinumang nagtatangkang lumapit. Hindi ko noon lubos na naunawaan, ngunit sa isang gabi, naranasan ko mismo ang misteryong iyon. Isang hapon habang naglalakad pa uwi mula sa eskwelahan, napilitan akong dumaan sa gilid ng bukirin kung saan nakatayo ang punong sampalok. Ang hangin ay malamig, kakaiba ang simoy, at parang may humihigop na presensya sa paligid. Habang palapit ako, naramdaman ko ang bigat ng katahimikan. Halos bumulwak sa aking puso ang kaba. Ang mga dahon ng sampalok ay gumugulong sa hangin ng parang may sinasabi, at bawat paggalaw ay parabang sinusubaybayan ang bawat hakbang ko. Nang umupo ako sa gilid ng daan upang huminga, may napansin akong anino sa ilalim ng punong sampalok. Hindi ito simpleng anino ng puno o ng gabi, kundi may hubog payat at may mahahabang braso, nakayuko at nakatingin sa akin na parang sinusukat ang aking tapang at lakas ng loob. Ang bawat paghinga ko ay parang nagiging tunog sa paligid at ang puso ko ay bumibilis. Ramdam ko ang malamig na simoy na dumarampi sa batok ko. Parang humihinga sa akin ang anino na iyon. Habang sinusubukan kong tumayo at lumayo, narinig ko ang mahinang bulong parang pabulong mula sa hangin. Ngunit malinaw sa puso ko na ang nilalang sa ilalim ng punong sampalok ay nagbabantay at naghihintay. Ang bulong ay paulit-ulit, tila nagbabala at nagsasabi na huwag na akong lumapit, ngunit mas lalo akong napilitan na manatili sapagkat may halong kuryosidad at kaba na pilit nag-uudyok sa akin na alamin ang pinagmulan ng presensya. Nang maglakad, ako palapit sa ilalim ng puno. Nakita ko ang mga mata ng anino, itim at walang hubog, tumitingin sa akin ng walang takot at walang habag. Ang bawat kilos nito ay mabagal, ngunit ramdam ko ang bigat ng presensya na nagmumula sa loob ng katauhan nito. Ang paligid ay tila nanatiling nakatigil, ang hangin ay naging mas malamig, at bawat hibla ng katawan ko ay nagtatangkang bumitaw sa takot. Ang anino ay parang lumalapit sa bawat paggalaw ko, ngunit hindi gumagalaw sa espasyo kundi sa isip ko, at ramdam ko ang pagdagsa ng kanyang enerhiya sa paligid. Sa wakas, nakalabas ako mula sa ilalim ng punong sampalok at naglakad papunta sa mas mataong kalsada. Ngunit kahit nandoon na ako sa liwanag ng ilaw ng baryo, ramdam ko pa rin ang malamig na presensya na sumusunod sa bawat hakbang ko. Tila ba sinusubaybayan ako, naghihintay sa susunod na pagkakataon na makalapit sa punong iyon. Hindi ko na muling nilapitan ang ilalim ng punong sampalok, ngunit sa tuwing lumalakad ako sa gabi, lalo na sa simoy ng hangin, nararamdaman ko pa rin ang mga mata ng anino na nakamasid sa akin. Bawat paghinga ko ay sinusukat at bawat hakbang ay minsay pinipigilan ng isang hindi nakikitang puwersa. Ang karanasan ko sa ilalim ng punong sampalok ay hindi naglalaho sa alaala ko. At tuwing naiisip ko iyon, ramdam ko ang kaba at takot na parang buhay pa rin ang anino, patuloy na nagbabantay sa lugar na iyon. Sa gilid ng Corimao may isang tulay na matagal nang iniwan at bihira nang madaanan kapag gabi. Hindi ito tulay na madalas makita ng mga bata o ng mga taong naglalakad pa uwi mula sa baryo, sapagkat matagal nang isinantabi ang lugar na iyon. Ngunit ang kwento ng mga matatanda ay nagpaalalang may kakaibang presensya sa tulay. Mga aninong hindi mo basta makikita sa liwanag ng araw, ngunit ramdam mo sa bawat hakbang mo sa dilim. Bata pa lamang ako. Palagi akong pinapayuhan ng pamilya at kapitbahay na huwag lumapit kapag lumubog na ang araw. Ngunit isang gabi, sa kuryosidad at kabataan, napilitan akong dumaan sa tulay na iyon. Ang gabi ay malamig at tahimik, ang hangin ay may kakaibang lamig at tila may dalang mensahe na hindi ko maintindihan. Habang papalapit ako sa tulay, ramdam ko ang bigat sa paligid, parang bawat hakbang ko ay sinusubaybayan ng isang nilalang na nakatago sa dilim. Ang tubig sa ilalim ng
tulay ay tahimik, parang salamin, ngunit may kakaibang kislap na nagmumula sa gitna na para bang may nakatago at nagmamasid sa bawat kilos ko. Ang mga punong nakapaligid ay gumagalaw sa hangin sa paraang kakaiba at bawat dahon ay tila may bulong na sinusubukang kausapin ako. Paglapit ko sa gitna ng tulay, napansin ko ang mga anino sa gilid. Hindi sila gumagalaw tulad ng normal na tao, ngunit bawat hakbang ko ay tila nagiging sanhi ng paglapit nila sa akin. Ang bawat isa sa kanila ay payat, mahaba ang mga braso at walang hubog na mukha, ngunit ramdam ko ang galit, lungkot at pangungulila na nagmumula sa loob nila. Ang puso ko ay bumibilis at ang bawat paghinga ko ay pilit sinusukat ng presensyang iyon. Ramdam ko ang lamig sa aking leeg at balikat, parang humihinga sa akin ang anino. Habang sinusubukan kong tumalikod at lumayo, narinig ko ang mahinang bulong mula sa dilim. Hindi malinaw ang mga salita, ngunit ramdam ko ang babala at pangungulit na huwag lumapit. Ang tinig ay puno ng galit, lungkot, at tila ba sinasabi na hindi ako dapat naroroon, ngunit mas lalo akong naipit sa pagitan ng takot at kuryosidad. Habang lumalapit ako sa gitna ng tulay, napansin ko ang bawat anino ay parang umaabot sa isip ko, pumapalibot sa aking damdamin, bumabalot sa paligid. At bawat paghinga ko ay nagiging tunog sa kanilang mundo. Ang tubig sa ilalim ng tulay ay kumikislap sa isang hindi maipaliwanag na liwanag, parang may nilalang na nakatayo sa ilalim, nakatingin, at naghihintay sa bawat galaw ko. Ang hangin ay nagiging mas malamig, at ang gabi ay tila bumabalot sa akin. Hindi lamang sa paligid kundi sa loob ng puso at isip ko. Pilit akong naglakad papalayo sa gitna ng tulay, ngunit bawat hakbang ay ramdam ko ang presensya ng anino na sumusunod, nagmamasid at naghihintay ng pagkakataon na muling mapalapit sa akin. Pagkarating ko sa mas mataong kalsada, ramdam ko pa rin ang mga mata ng mga anino sa tulay, nakamasid sa bawat galaw ko, at kahit naroroon ako sa liwanag ng buwan at poste, hindi maalis sa isip ko ang lamig at pangamba na naiwan sa tulay. Hanggang sa ngayon, tuwing dumadaan ako sa gabi, lalo na sa simoy ng hangin sa paligid, nararamdaman ko pa rin ang presensya ng mga anino, nakatingin, naghihintay, at ang karanasang iyon ay nananatiling buhay sa aking alaala na nagpapaalala sa akin na may mga lugar sa mundo na hindi mo dapat tahakin kahit gaano kakatapang. Sa gilid ng aming bayan, may isang lumang kalbaryo na matagal nang iniwan. Halos nalilimot na ng karamihan, ngunit sa bawat hagdan at krus na nakatayo roon, kumakabit ang kwento ng takot na ikinukwento ng mga matatanda, mga bulong at sigaw na hindi mo maririnig sa liwanag ng araw. Bata pa lamang ako, palagi akong pinapayuhan na huwag lumapit kapag gabi. Ngunit isang gabi sa kuryosidad at tapang, napilitan akong maglakad patungo sa lumang kalbaryo. Habang papalapit ako, ramdam ko ang bigat sa paligid, para bang bawat hakbang ko ay sinusubaybayan ng hindi nakikitang mata. Ang simoy ng hangin ay malamig, kakaiba at tila may daladalang mensahe na hindi ko maintindihan. Ang mga dahon at damo sa paligid ay gumagalaw ng hindi maipaliwanag. Parang may sinusubaybayan at tinutulungan akong maramdaman ang presensya na nagmumula sa kalbaryo. Paglapit ko sa hagdan, naramdaman ko ang kakaibang init sa aking likod at ang bigat sa dibdib, isang pakiramdam ng pag-aalala na hindi ko mapigilan. Sa bawat hakbang pataas, naririnig ko ang mga mahihinang sigaw, parang pabulong puno ng galit at lungkot, nagmumula sa bawat krus at bawat bato. Hindi ko alam kung mula ba ito sa hangin o sa isang nilalang na nagtatago sa paligid, ngunit ramdam ko ang bawat tunog na dumadampi sa aking puso at utak. Pagdating ko sa tuktok ng kalbaryo, nakita ko ang mga anino na dumadaloy sa paligid ng krus. Hindi sila tao, walang hubog na mukha at ang kilos nila ay mabagal ngunit nakakapangilabot. Ang bawat isa sa kanila ay naglalakbay sa paligid at ramdam ko ang presensya nila na parang sumusubaybay sa bawat galaw ko, nagmamasid at nagbabantay. Ang bawat sigaw na naririnig ko ay tila bumabalot sa akin, pumapasok sa isipan at puso ko, nag-iiwan ng hindi maipaliwanag na takot at kaba. Habang sinusubukan kong lisanin ang lugar, naramdaman ko ang malamig na hangin sa balikat ko. Parang may humihinga sa akin, sinusubukang baguhin ang direksyon ko.
Pilit akong itinutulak pabalik sa gitna ng kalbaryo. Ang bawat galaw ko ay tila may kasabay na anino, bawat paghinga ay sinusukat, at ramdam ko ang bawat kilos ng presensya na nagmumula sa mga sigaw sa paligid. Nang makalabas ako at makarating sa mas mataong kalsada, hindi agad nawala ang kaba at takot. Ang bawat gabi tuwing lumalapit ang dilim, naririnig ko pa rin ang mga sigaw mula sa lumang kalbaryo. Ramdam ko pa rin ang mga anino na nakamasid, nagmamasid sa bawat hakbang at bawat galaw ko. At ang karanasang iyon ay nananatiling buhay sa alaala ko, paulit-ulit na nagpapaalala na may mga lugar sa mundo na hindi mo dapat tahakin kahit gaano kakatapang o matapang ang loob mo. Sa isang liblib na bahagi ng Dingras, may isang lumang kalsada na bihira ng madaanan sa gabi. Hindi ito ordinaryong daan sapagkat sinasabing may mga paang naglalakad dito na walang may-ari, mga yapak na maririnig, ngunit hindi mo makikita. Bata pa lamang ako. Palagi akong pinapayuhan ng mga matatanda na huwag lumapit sa lugar na iyon kapag gabi. Ngunit sa isang gabi, sa kuryosidad at kabataan, napilitan akong dumaan sa daang iyon dahil wala nang ibang paraan pa uwi. Habang naglalakad, ramdam ko agad ang bigat ng katahimikan. Ang hangin ay malamig at may kakaibang simoy na para bang may humihinga sa paligid ko. Sa bawat hakbang ko, naririnig ko ang mga yapak sa likod ko. Mabagal ngunit tiyak, sinusundan ang bawat galaw ko. Ang kalsada ay mahaba, madilim at tila hindi nagtatapos. At bawat paglingon ko ay wala namang tao, ngunit ramdam ko ang presensya na sumusunod at nagmamasid sa bawat hakbang ko. Paglapit ko sa gitna ng daan, napansin ko ang mas malinaw na mga yapak sa paligid, parang dumadaloy mula sa gilid ng kalsada, palapit-palapit, ngunit walang may hawak na katawan o anino na makikita. Ang bawat tunog ay nagiging mas malinaw, tumutugma sa tibok ng puso ko at ramdam ko ang kaba na unti-unting pumupuno sa dibdib ko. Sa bawat hakbang ko, pakiramdam ko ay sinusukat ako ng isang hindi nakikitang mata. At bawat paghinga ko ay nagiging tunog sa paligid na sinusubaybayan ng presensya sa daan. Habang patuloy akong naglalakad, may narinig akong mahihinang bulong mula sa dilim. Ang tinig ay hindi malinaw, ngunit ramdam ko ang galit at pangungulila na nagmumula sa bawat yapak. Ang paligid ay tila nabubuhay, bawat bato, bawat damo, bawat puno sa gilid ay may sariling kilos at ang bawat anino sa gilid ay nagiging mas malinaw habang lumalapit ako sa gitna ng kalsada. Ang bawat hakbang ay nagiging mas mabigat, hindi dahil sa lupa kundi dahil sa presensyang bumabalot sa paligid ko at naramdaman ko ang malamig na simoy na dumadampi sa balat ko parang may humihinga sa akin. Sa gitna ng daan, nakita ko ang mga paang walang may-ari, naglalakad ng palapit. Bawat galaw ay mabagal ngunit nakakapangilabot at ramdam ko ang bawat hakbang na bumabalot sa paligid, nagbabantay at sumusukat sa aking tapang. Ang bawat paghinga ko ay parang sinisiyasat. Bawat galaw ay sinusukat ng hindi nakikitang presensya at ang paligid ay punong-puno ng lamig at pangungulila na hindi mo maiwasang maramdaman sa puso at isip mo. Nang makarating ako sa dulo ng kalsada, nakalabas sa liwanag ng baryo, ramdam ko pa rin ang presensya ng mga paang iyon na sumusunod, nakamasid sa bawat kilos ko. At sa bawat gabi, tuwing tahimik, naririnig ko pa rin ang mga yapak sa paligid, nagbabantay at nagpapaalala na may mga lugar sa mundo na hindi mo dapat tahakin, kahit gaano kakatapang o matapang ang loob mo. Ang karanasang iyon ay nananatiling buhay sa alaala ko. Bawat hakbang at bawat yapak ay paulit-ulit na bumabalik sa isip ko, na nagpapahiwatig na may mga misteryo at nilalang sa paligid na hindi mo basta mauunawaan. Sa gilid ng San Vicente, may isang malawak na palayan na halos naiwan na sa dilim kapag gabi. Hindi lamang ang kadiliman ang nakakakaba rito, kundi ang katahimikan na halos pilit na bumabalot sa buong paligid. Bata pa lamang ako, narinig ko na ang mga kwento ng matatanda tungkol sa mga nilalang na nagtatago sa palayan. Mga mata na nagmamasid sa bawat hakbang at mga bulong na sumasabay sa hangin na hindi mo maintindihan. Ngunit sa isang gabing tahimik, napilitan akong maglakad sa pagitan ng mga palay dahil ito ang tanging daan pa uwi at doon nagsimula ang hindi malilimutang karanasan ko.
Habang papalapit ako sa palayan, ramdam ko ang bigat sa paligid. Parang bawat hibla ng hangin ay may daladalang tingin na sumusuri sa bawat galaw ko. Ang mga palay ay sumasayaw sa malamig na simoy ng hangin, ngunit kakaiba, tila may sariling galaw at may sinusubaybay sa bawat hakbang ko. Ang liwanag ng buwan ay bahagya lamang, at sa bawat hakbang ko, naririnig ko ang maliliit na kaluskos mula sa paligid, parang may humihikbi o nagbabantay sa dilim. Paglapit ko sa gitna ng palayan, napansin ko ang isang mahinang liwanag sa gilid, hindi mula sa buwan o anumang lampara, kundi parang nagmumula sa lupa mismo. Habang lumalapit ako, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumadampi sa balat ko, at biglang parang may humihinga sa akin mula sa dilim, sumusubaybay sa bawat kilos ko. Ang puso ko ay bumibilis. Bawat paghinga ko ay nararamdaman kong sinusukat ng isang presensya na hindi ko nakikita. Ngunit ramdam ko sa buong katawan ko ang bigat ng kanilang presensya. Sa gitna ng palayan, nakita ko ang mga anino na dumadaloy sa paligid ng mga palay. Mabagal ngunit tiyak ang galaw. Walang mukha ngunit ramdam mo ang galit at lungkot na bumabalot sa paligid. Habang sinusubukan kong lumayo, narinig ko ang mga bulong na tila nagmumula sa hangin puno ng babala at galit. Pilit akong pinipilit na huwag umalis. Ang bawat hakbang ko ay nagiging mabigat, hindi dahil sa lupa, kundi dahil sa presensyang bumabalot sa paligid. At bawat palad ng hangin ay may kasamang panginginig na pilit sumasabay sa aking tibok ng puso. Habang nagmamadali akong makarating sa dulo ng palayan, naramdaman ko ang malamig na simoy sa likod ko. Parang may sumusunod, humihinga at nagmamasid sa bawat kilos ko. Ang mga anino ay patuloy na sumusunod, tila ba hindi ako kayang lisanin ng mga nilalang na iyon. Ang bawat galaw ko ay sinusukat at bawat paghinga ay binabantayan ng presensyang nagmumula sa dilim ng palayan. Pagkarating ko sa mas mataong lugar, ramdam ko pa rin ang mga mata ng anino sa paligid, nakamasid sa bawat kilos ko, at kahit na nasa liwanag na ako, hindi nawawala sa isip ko ang kaba at pangamba na naiwan sa palayan. Ang karanasang iyon ay nananatiling buhay sa alaala ko. Bawat hakbang at bawat bulong sa hangin ay paulit-ulit na bumabalik sa isip ko, na nagpapaalala na may mga lugar sa mundo na hindi mo dapat tahakin kapag gabi, kahit gaano kakatapang. Bago tayo tuluyang lumayo sa mga lihim na nagkukubli sa dilim, isipin mo muna, sa bawat sulok ng ating paligid, sa bawat yapak ng gabi, may mga mata at anino na nanunood at nagmamasid, naghihintay sa sinumang nagtatangkang lusubin ang kanilang teritoryo. Ang mga kwentong ito ay hindi lamang katang-isip kundi paalala na sa mundong ito may mga misteryo at nilalang na hindi mo basta mauunawaan. Sa bawat gabing tahimik, sa bawat hangin na dumarampi sa balat mo, baka naririnig mo rin ang bulong ng nakaligtaang presensya, at sa bawat hakbang mo, baka may sumusubaybay sa iyo. Huwag mong isipin na tapos na ang kwento sa puntong ito, sapagkat ang bawat alaala, bawat kilabot at kaba na naramdaman mo habang pinapakinggan ang ating mga totoong kwento, ay patuloy na mananatili sa paligid mo, nakaukit sa isipan mo, at maghihintay ng susunod mong gabing muling buksan ang pintuan ng takot. Ang dilim ay hindi natatapos, at ang mga nilalang na ating nakasalamuha sa bawat kwento ay patuloy na nabubuhay sa ating imahinasyon, naghihintay at nagmamasid. Mga gwapo at magaganda na nanonood at nakikinig ngayon, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa ating channel dahil marami pang totoong kwento ng takot ang naghihintay at masarap masaksihan ng sabay sa bawat bagong episode. Sa bawat bagong gabi, baka may kwento kang marinig o mataong makita na magpapaalala sa iyo na ang mundo ay puno ng lihim, at ang mga lihim na ito ay laging naghihintay sa dilim upang muling magising.